May mga sakit na hindi maipaliwanag na darama lamang, mga sugat na hindi dumudugo sa labas kundi punit-punit sa loob at tila umaalingaw-ngaw sa trono ng Diyos. Marahil ay binabasa mo ito matapos kang ipagkanulo, mapahiya o makalimutan ng isang taong nangako na nasa tabi mo. Sa pagitan ng mga luha at katahimikan, tinatanong mo ang iyong sarili, bakit ako? Ngunit kung ano ang tinatawag ng mundo na kawalang katarungan, ang tawag ng langit ay kilusan. Wala ni isa man sa kanyang mga luha ang hindi pinansin. Sa tuwing tahimik kang umiiyak, may nakasulat na sagot sa di nakikita. Sa katunayan, ang tila pag-abandona ay muling posisyon. Dahil kapag ang isang piniling babae ay nasugatan, ang langit ay hindi tahimik na nagmamasid. Ang langit ay tumataas, hindi ka pinabayaan, itinalaga ka para maibalik. May banal na katarungan na inihahanda at hindi ito dumarating sa paghihiganti, kundi sa karangalan. Ito ay panahon ng paghahayag at kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nakakaantig sa iyong espiritu, ito ay dahil ang proseso ay nagsimula na sa loob mo. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at isulat sa mga komento. Ang langit ay gumagalaw para sa akin. Kaya't ipinahayag mo sa espiritual na mundo na handa kang ipamuhay kung ano ang inihanda ng Diyos. Kapag ang isang napiling babae ay nasaktan, may gumagalaw sa hindi nakikita. Ito ay hindi lamang isang puso na nasira. Ito ay isang altar na naantig. Itinala ng langit ang sakit ng isang anak na babae bilang isang tahimik na panalangin, bilang isang sigaw na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang itinuturing ng mga mata ng tao bilang kahinaan ay binibigyang kahulugan ng Espiritu Santo bilang binhi, at ang bawat luha ay binabago sa patotoo sa hinaharap. Dahil hindi sinasayang ng Diyos ang sakit, binabago niya ang mga sugat sa mga mapa ng tadhana. May mga sugat na sinubukan mong itago, mga ngiti na pinilit mong itago ang iyong pagkapagod, at mga sandali na naniniwala ka na walang makakakita kung gaano ito nasakit. Ngunit nakita ito ng langit. Sa tuwing tahimik ka upang hindi masaktan, sa tuwing nilunok mo ang kahihiyan at ginusto ang kapayapaan kaysa sa paghaharap, itinala ito ng mga anghel. Walang nangyaring hindi napapansin sa banal na hukuman. Ang hustisyahan tawubangin mapakyas, kundi ang langit nun nga orasan dirigud na ulahi. Ang sakit na ito ay hindi parusa, ito ay isang panawagan. Dahil ang bawat piniling babae ay dumadaan sa isang punto ng pagkasira kung saan ang likas na katangian ay nasisira upang ang espiritual ay nagsisimula na. Ang pagtataksil, ang pag-abandona, ang paghamak, lahat ng ito ay pinahihintulutan na ibunyag kung ano ang nasa loob mo. Hindi ka nais ng Diyos na parusahan, nais niyang subukin ka. Ang ginto ay hindi sinusubok sa kaginhawahan, kundi sa apoy. At habang nagtataka ka, nasaan ang Diyos? Siya ay mas malapit kaysa dati. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay diskarte. Naghintay siya ng tamang panahon para kumilos dahil may mga digmaan na napanalunan lamang kapag naniniwala ang kaaway na natalo ka. Ang sugat na nagpaiyak sa iyo ay ang sugat na nagpasigla sa paggalaw ng kalangitan sa iyong pabor. Kung ano ang nasaktan mo ay hindi ka tinukoy, inihayag niya sa iyo. Kung ano ang sumira sa iyo, nagtalaga sa iyo. Sapagkat ang isang babae na naglalakad sa lambak ngunit pinipili na magmahal, magpatawad at manatiling tapat ay nagdadala sa loob niya ng tatak ng pagsang-ayon ng langit. Ang sugat ay ang kodigo na ginamit ng langit upang itaguyod ka sa espiritual. At ito ay simula pa lamang, may mga buong kabanata pa rin na nakasulat sa kanyang pangalan. Kapag ang isang piniling babae ay nasugatan, ang unang tanda ng banal na katarungan ay hindi lumilitaw sa labas, lumilitaw ito sa loob.
Hindi kailangan ng Diyos ng isang yugto upang magsimulang kumilos. Gumagana ito sa kamalayan. Ang taong nasugatan ng isang anak na babae ng Diyos ay hindi natutulog sa kapayapaan sapagkat nalalaman ng kaluluwa kung kailan ito hinipo ang banal. Ang espiritu ay nagsisimulang hindi mapakali at ang katahimikan ay nagiging mabigat. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari, ngunit ang pabor na minsan ay nakapalibot sa kanya ay nagsisimulang matunaw ng paunti-unti. Ang kalungkutan na ito ay hindi kaparusahan, ito ay tawag ng katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng kidlat, nagpapadala siya ng mga alaala. Ang kanyang isip ay nagsisimulang muling bisitahin ang mga salita, kilos, saloobin. Ang sinubukan niyang ilibing ay bumabalik bilang isang eko, ang mga luha na hindi niya pinansin, ang mga pangako na sinira niya, ang pagmamahal na pinahahalagahan niya. Ito ay banal na pananalig sa pagkilos. Ang kanyang matigas na puso ay nagsisimulang mag-crack at ang kapayapaan ay nagiging isang karangyaan na hindi na niya mabibili. At samantala, ikaw, piniling babae, ay nakadarama ng isang pagbabago sa loob mo. Ang dating bukas na sugat ay nagsisimulang magsara at kung ano ang masakit ay hindi na nangingibabaw. Ipinapakita sa iyo ng Espiritu na ang katarungan ng Diyos ay hindi nangangailangan ng iyong paghihiganti. Ang langit ay kumikilos ng tahimik at ang pagsisisi ng iba ay ang unang tanda na ang makalangit na hukuman ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito ipinapakita sa iyo ng Diyos upang pakainin ang iyong kapalaluan, kundi upang maibalik ang iyong dignidad. Ang paniniwala ng iba ay hindi ang iyong tropeyo, ito ay ang iyong pagpapalaya. Dahil ngayon naiintindihan mo na hindi mo na kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang Diyos mismo ang nagtatanggol sa iyong pangalan sa mga di nakikitang rehiyon. Ito ay kumbinsihin, inilalantad at nagbabago nang hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili. Sa puntong ito ay nagsisimula ng muling ipanganak ang nasugatan na babae. Bumulong ang Espiritu, nakita ko na ang lahat. Ngayon ipaubaya mo na lang sa akin. Ang bigat ay umaalis sa iyong mga balikat, ang pagkakasala ay natutunaw, at ang kaluluwa ay humihinga muli. Ang dating tila kawalang katarungan ay nagsisimula nang magkaroon ng katuturan. At nang hindi mo namamalayan, inihahanda ka para sa susunod na yugto, ang pagkawala ng espiritual na pabor na darating sa taong nanakit sa iyo. Kapag hinawakan ng isang tao, ang isang anak na babae ng Diyos nang may kahihiyan, may nagbabago sa kapaligiran sa paligid ng taong iyon. Kung ano ang dati ay dumadaloy, nagsisimula ng mag-freeze. Ang mga pintuan na madaling bumukas ay nagsisimulang magsara at ang tila swerte ay nagsisimulang maging pakikibaka. Hindi ito masamang kapalaran, ito ay pagkawala ng espiritual na pabor. Inalis ng Diyos ang ningning na hindi nagmula sa kabutihan, kundi mula sa koneksyon sa sagrado. Dahil ang pabor ay hindi isang pribilehiyo ng tao, ito ay sumasalamin sa tipan sa langit. Ang lalaking nanakit sa isang piniling babae ay maaring mapanatili ang hitsura ng tagumpay sa loob ng ilang sandali, ngunit walang anumang itinatayo niya ang may kapayapaan. Ito ang uri ng tagumpay na masakit. Ngumiti siya sa labas, ngunit sa loob ay nabubuhay siya sa pagkasira. Ang pera ay hindi napupuno, ang palakpakan ay hindi sumusuporta, at ang kalungkutan ay nagiging pinakadakilang salamin. Ganito gumagana ang langit, pagbubuwag ng huwad upang ibunyag ang kawalan. Ang pagkatalo na ito ay hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa espiritual na katarungan. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang mga lumalapastangan sa altar na magpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. At kapag ang kanyang presensya ay lumipat, nadarama ito ng kaluluwa.
Ang mga panalangin ay hindi na tumataas tulad ng dati. Ang mga plano ay natigil. Ang mga relasyon ay nasira. Ang buhay sa sandaling maliwanag ay nagsisimulang mabigat. Dahil kung walang pabor, ang lahat ay nagiging pagsisikap. Samantala, ang babaeng nasugatan ay nagsimulang mamulaklak sa katahimikan. Ang Diyos na nagsasara ng mga pintuan sa isang gilid ay nagbubukas ng mga bintana sa kabilang panig. Sinimulan niyang i-realign ang mga landas, ibalik ang tilan na wala at ibalik ang kislap sa kanyang mga mata. Ito ang simula ng banal na pagbabalik loob, kapag ang isa na napahiya ay itinaas at ang isa na nanunuya ay nagsimulang mag-ani ng kanyang itinanim. Ang pagpapalitan ng mga posisyon na ito ay hindi nagkataon. Ito ay pagsunod sa isang espiritual na batas. Ang langit ay napakakatarungan upang iwanan ang mga taong humahamak sa pinahiran ng langis. Ang pabor ay nagmumula sa mga gumamit nito ng may pagmamataas at nakasalalay sa mga tapat sa sakit. At ito ay simula lamang ng tahimik na pag-angat na malapit ng maisakatuparan ng Diyos sa iyong buhay. Habang iniisip ng mundo na naiwan ka na, tahimik ka na, itinataguyod ng langit. Ang pag-angat ng mga pinili ay hindi sinamahan ng palakpakan. Ito ay minarkahan ng layunin. Itinago ka ng Diyos sa loob ng ilang sandali, hindi dahil nakalimutan ka niya, kundi dahil hinuhubog niya ang isang bagay na mahalaga sa loob ng iyong espiritu. Ang ingay ng eksibisyon ay hindi tumutugma sa proseso ng pag-unlad. Kailangan niya na matuto kang lumiwanag ng hindi kinakailangang makita upang lumago ng hindi na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Habang ang mga taong nanakit sa iyo ay naabala sa mga bagay na panandalian, ang Diyos ay muling nagtatayo sa iyo sa di nakikita. Ito ay pagpapanumbalik ng iyong pagkakakilanlan, pagpapagaling ng iyong pagpapahalaga sa sarili, at pagpapanumbalik ng iyong kumpiyansa. Ang tila pagkawala ay simula pa lamang ng iyong pagsasanay, dahil ang tunay na tagumpay ay hindi upang magpakita, ito ay upang manatili. Ang Diyos ay nagpapalaki ng ibang babae, hindi gaanong reaktibo, mas malalim, hindi gaanong nasugatan, mas matalino, hindi gaanong nangangailangan, mas puno ng presensya. Tahimik ang pag-angat na ito dahil hindi kayang makialam ang kaaway sa hindi niya nauunawaan. Ang Diyos ay gumagawa sa mga dilim kapag nais niyang sorpresahin ang mundo sa liwanag. Iyon ang dahilan kung bakit habang ang ilan ay nanunuya sa iyong yugto ng paghihintay, ang langit ay gumuhit na ng iyong pag-akyat. Hindi na kailangang ipahayag kung ano ang napag-utos na. Ang pabor ay nauuna sa iyo at ang panahon ang magpapatunay kung ano ang nakumpirma na ng Espiritu. Mayroong isang bagay na sagrado tungkol sa pag-angat ng Diyos nang hindi kinakailangang sirain ang sinuman. Ito ang tagumpay na dumarating sa kapayapaan, ito ang promosyon na hindi nangangailangan ng entablado. Mapapansin mo, ang mga taong dati ay hindi ka pinansin ay magsisimulang hanapin ka. Ang mga pintuan na tila sarado ay magbubukas ng natural at ang lahat ng tinanggihan ay babalik ng dumami. Sapagkat hindi kayo gagantimpalaan ng langit ng mga mumo kundi ng kapunuan. Ang tahimik na pag-angat ay ang lagda ng Diyos sa iyong kwento. Sinabi niya, nakita kita nang walang nakakita sa iyo. At kung ano ang inihahanda ngayon ay magpapatahimik sa bawat tinig na humuhusga sa iyo. Ngunit bago ang demonstrasyon, dumating ang pagsasanay. Ito ang susunod na hakbang sa proseso, ang disyerto, ang lugar kung saan ang Diyos ay nagsasalita ng malakas. Ang disyerto ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ito ang sitwasyon kung saan pinatahimik ng Diyos ang ingay ng tao upang marinig mo ang tunog ng kanyang tinig. Sa ilang, walang mga nakakagambala, layunin lamang. Lahat ng suportado ay bumabagsak, lahat ng saklay ay nawawala, at ang tanging sustento
ay nagmumula sa itaas. Doon sa pagitan ng katahimikan at pag-iisa, nagsisimulang ituro sa inyo ng Espiritu kung ano ang hindi kailanman ituturo ng kaginhawahan, lubos na pag-asa. Ang disyerto ay hindi ang katapusan ng kasaysayan, ito ang simula ng iyong espiritual na autoridad. Marami ang hindi nakakaintindi, ngunit ang disyerto ay ang unibersidad ng mga pinili. Doon natuto si Moises na mamuno, narinig ni Elias ang pahiwatig ng Diyos at napagtagumpayan ni Jesus ang kaaway. Doon natututo ang piniling babae na makilala ang tinig ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, magtiwala ng walang pangunawa at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kapag nawala mo ang lahat, matutuklasan mo na ang Diyos lang ang kailangan mo. Sa disyerto, ang oras ay tila tumatagal ng oras, ngunit ang bawat segundo ay may layunin. Ang pagkaantala ay pagsasanay. Pinalalakas ng Diyos ang iyong espiritu, pinagaling ang iyong kaluluwa at tinuturuan ang iyong puso na huwag mayanig. Hindi ka lamang niya nais na pagpalain, nais niyang ihanda ka upang pasanin ang bigat ng pagpapala. Sa ganitong paraan, kailangan ang paghihiwalay, sapagkat may mga bagay na ibinubunyag lamang ng langit kapag walang ibang tao sa paligid. Maaring tila walang nangyayari, ngunit sa katahimikan ng disyerto, nagtatrabaho ang mga anghel sa likod ng mga eksena. Naghahanda sila ng mga koneksyon, nagreposisyon ng mga tao at naglilipat ng mga piraso na hindi mo man lang maisip. Ang tila isang pause ay isang banal na diskarte. Ang ilang ay hindi ang lugar kung saan ka kinalilimutan ng Diyos. Ito ay kung saan ka niya itinatalaga. Pagdating ng tamang panahon, nagbabago ang hangin, nagtatapos ang disyerto at nagsisimula ang sitwasyon ng kapalit. Ang nawala ay ibabalik ng may karangalan. Ang tila katapusan ay ang simula ng banal na pagkapuno, ang susunod na pagkilos ng langit sa buhay ng sugatan at naibalik na babae. Hindi kailanman inaalis ng Diyos ang isang bagay nang hindi naghanda ng isang bagay na mas dakila. Kapag ang isang piniling babae ay nawalan ng isang bagay dahil sa isang kawalang katarungan, pinaplano na ng langit ang kapalit. Hindi lamang ito tungkol sa pagbawi ng kinuha, kundi tungkol sa pagtanggap ng isang bagay na makalangit, isang bagay na hindi nasisira, hindi napapagod at may layunin. Minsan, ang tinatawag mong pagkawala ay ang pagtulak lamang na magdadala sa iyo mula sa maling lugar upang ilagay ka sa landas ng pangako. Ang banal na pagkapuno ay may kaakibat na karunungan at sorpresa. Hindi ito dumarating na may parehong format at hindi rin ito palaging dumarating sa pamamagitan ng parehong mga kamay. Minsan, ang pag-ibig na nasaktan ka ay pinapalitan ng misyon na nagpapagaling sa iyo. Minsan, ang trabaho na tumanggi sa iyo ay nagbibigay ng puwang para sa isang tungkulin na nagpaparangal sa iyo. Ang sakit ay nagiging direksyon. Sabi nga ng Diyos, ngayong pinabayaan mo na ang maliit, maibibigay ko sa iyo ang walang hanggan. Ang makalangit na kapalit na ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang kilusan. Habang hinuhusgahan ka pa rin ng mundo para sa pagkahulog, nakikita na ng langit na nanumbalik ka at nakahanda. Hindi ka ibabalik ng Diyos sa parehong antas. Inilalagay ka niya sa isang lugar ng karangalan. Ang mga taong hinamak sa iyo ay makikita ang ningning ng iyong bagong panahon at hindi mauunawaan kung paano ito nangyari. Ito ay dahil hindi ito gawain ng tao, ito ay interbensyon ng Diyos. Ang bawat pagpapala na dumarating pagkatapos ng sakit ay tanda ng katapatan ng Diyos. Maaaring isipin ng isang taong nanalo sa iyo na siya ay nanalo, ngunit sa espiritual na larangan, ang tagumpay ay pag-aari ng mga nananatiling tapat. Pumasok ka sa isang yugto kung saan ang lahat ng ginamit ng kaaway upang mapahiya ka ay gagamitin ng Diyos upang itaguyod ka.
Ang tila pagtatapos ng isang kwento ay ang simula ng isang bagong salaysay na isinulat mismo ng Espiritu. At ang kapalit na ito ay hindi lamang material, ito ay emosyonal, espiritual at kahit na relasyon. Tinatakpan ng pag-ibig ng Diyos ang mga bagay na napunit. Ibinabalik ang nakalimutan at nagpapagaling sa tila hindi na maibabalik pa. At pagkatapos ng kapalit ay dumating ang kautusan, ang espiritual na prinsipyo na ginagarantiyahan na walang sinuman ang nanunuya kung ano ang banal ng hindi inaani ang kapalit. Sa espiritual na larangan walang nawawala, lahat ay bumabalik. Ang kabutihan na iyong inihasik ay bumabalik sa anyo ng karangalan at ang kasamaan na ginawa nila sa iyo ay bumabalik sa anyo ng aral. Ito ang kautusan ng Diyos. Ang sinumang humahamak sa banal ay pinalitan at ang nananatiling tapat ay matataas. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Hinahayaan ng Diyos na ang pagbabalik ay hindi nasasaktan kundi ang balanse. Dahil ang espiritual na sansinukob ay pinamamahalaan ng mga alituntunin at ang isa sa mga ito ay malinaw. Walang sinuman ang humihipo sa itinalaga ng hindi nahaharap sa mga kahihinatnan nito. Hindi na kailangang itaas ng piniling babae ang kanyang tinig dahil ang langit ang nagsasalita para sa kanya. Ipinapakita ng panahon kung ano ang hinatulan na ng Espiritu. Ang mga taong kinutya ang iyong pag-iyak ay balang araw ay maaalala ang iyong mga luha ng may paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil makikita nila na ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras. Ang batas ng pagbabalik ay patunay na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kawalang malasakit. Ito ay paghahanda. Bagamat marami ang nag-iisip na ikaw ay nalilimutan, nakita lamang ng Diyos ang pagwawakas ng pag-ikot. Kung ano ang nakakahiya sa iyo ay haharapin ng oras mismo. Siya na nagpaliit sa iyo ay makakakita ng iyong paglago. Siya na nagtapon sa iyo ay mararamdaman ang iyong kawalan. Dahil kapag inalis ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay, hindi kanya pinarurusahan, pinoprotektahan niya ang iyong kapalaran. Ang batas na ito ay nagpapakita rin ng pagpapalaya. Ang dating humahawak sa iyo ng emosyonal ay nawawalan ng lakas. Ang mga alaala ay tumitigil sa pananakit, ang mga sugat ay gumaling at nauunawaan ng puso na ang banal na katarungan ay hindi nabigo. Nagsisimula kang mamuhay ng magaan dahil napagtanto mo na hindi mo na kailangang maghintay ng mga dahilan. Binigyang katwiran ka na ng langit. At habang kumikilos ang batas na ito, isang bagong yugto ang magbubukas, ang kapangyarihan ng pamamagitan. Inaanyayahan ka ng langit na manalangin, hindi na may sakit, kundi may autoridad. Dahil ang babaeng nakaligtas sa sugat at nanatiling tapat ngayon ay may kapangyarihang ilipat ang hindi nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang isang piniling babae ay nasugatan na ngayon, ang langit ay tahimik upang makinig. Ang kanilang mga luha ay nagiging espiritual na wika, mga code na tumatawid sa mga sukat at gumagalaw sa puso ng Diyos. Ang panalangin ng isang sira-sira ngunit tapat na babae ay may kapangyarihang baguhin ang mga tadhana. Hindi siya nagsasalita ng may kawalan ng pag-asa, nagsasalita siya ng may autoridad dahil ang pagdurusa ay nagturo sa kanya na kilalanin ang tinig ng Espiritu. Hindi siya inalis ng sakit mula sa presensya, pinalapit siya nito sa altar. At sa di nakikitang altar na ito, nagsisimulang gumalaw ang imposible. Mayroong isang mahiwagang puwersa kapag ang isang babae ay nagdarasal ng may malinis na puso. Kahit na nasaktan, hindi siya humihingi ng paghihigante, humihingi siya ng hustisya. Kahit pagod na pa, at iyan ang dahilan kung bakit lubos siyang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Dahil ang mga nananalangin ng may tunay na luha ay nakikibahagi sa pagtatayo ng kaharian. Hindi binabaliwala ng langit ang tinig na ito.
Sa tuwing luluhod siya, ang mga anghel ay tumatanggap ng mga tagubilin, binubuksan ang mga pinto, at naputol ang mga espiritual na tanikala. Ang babaeng tagapamagitan ay isang tahimik na mandirigma. Hindi niya kailangan ng entablado o pagkilala dahil ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa posisyon, ito ay nagmumula sa komunyon. Ipinasok niya ang lihim, ngunit ang kanyang mga resulta ay lumalabas sa publiko. Saan man ito magpunta, nagbabago ang kapaligiran. Ang mga tao ay nakakaramdam ng isang bagay na naiiba kahit na hindi nauunawaan ito. Ito ay ang presensya na dala niya, ang resulta ng mga gabi ng panalangin kung saan ibinuhos niya ang kanyang sarili sa paanan ng Diyos. Ang autoridad na ito ay hindi mabibili, ito ay nakuha. Masakit ang presyo. Ang babaeng nagdarasal ng may napunit na puso ay natutunan na gawing layunin ang mga luha. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay hindi simpleng mga parirala. Ang mga ito ay mga espiritual na kautusan. Kapag sinabi nito, sundin nawa ang iyong kalooban, sumagot ang langit. At nanginginig ang kaaway dahil alam niya na ang isang babaeng nanumbalik at nagdarasal ay buhay na patunay na nabigo ang impyerno. Ngunit may mas mataas na antas, pagpapatawad. Dahil kapag nagpasya siyang palayain ang taong nanakit sa kanya, dumami ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang pagpapatawad ay ang susi na nagsasara ng siklo ng sakit at nagbubukas ng pintuan sa banal na autoridad. Ito ang ituturo sa iyo ng susunod na hakbang ng langit. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo sa taong nanakit sa iyo, ito ay isang kalayaan para sa iyo. Ito ang tatak na nagtatapos sa siklo ng sakit at muling inilalagay ka sa plano ng Diyos. Habang ang puso ay nagtataglay ng sama ng loob, ang kaluluwa ay nananatiling natigil sa nakaraan. Ngunit kapag nagpasya kang pakawalan, ang espiritu ang nagpapataas sa iyo. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakadalisay na pagpapahayag ng espiritual na autoridad dahil nangangailangan ito ng lakas upang magmahal kung saan nagkaroon ng sugat at ang kapanahunan upang magtiwala na ang banal na katarungan ay hindi nabigo. Maraming kababaihan ang nalilito ang pagpapatawad sa pagkakasundo, ngunit magkaiba ang mga ito. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat na iniwan ng iba. Ang pakikipagkasundo ay isang pagpipilian na nakasalalay sa tunay na pagsisisi. Hindi ka hinihiling ng Diyos na lumakad muli kasama ang pumatay sa iyo. Hinihiling niya sa iyo na pagalingin. At ang pagpapatawad ay ang gamot na nagpapagaling sa mga di nakikitang sugat na itinago ng kaluluwa. Kapag ang isang babae ay nagpapatawad, ang mundo ng mga espiritu ay gumagalaw. Ang mga kadena ay nasira, ang mga sumpa ay pinawalang bisa, at ang kaaway ay nawawalan ng karapatang ma-access ang kanyang kasaysayan. Ang pagpapatawad ay isang matalim na tabak. Pinuputol nito ang link sa sakit at nagbibigay ng puwang para sa daloy ng banal na presensya. Sa sandaling ito, bumulong ang Diyos. Ngayon ay magagamit kita ng hindi ang iyong sakit na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa aking tinig. Ang espiritual na autoridad ay ipinanganak kapag ang puso ay tumigil sa pag-react at nagsisimulang maunawaan. Ang pagpapatawad ay naglalagay sa iyo sa itaas ng pagkakasala. At mula roon, ang iyong tinig ay nagkakaroon ng timbang sa di nakikita. Ang iyong mga panalangin ay nagiging mga kautusan. Ang iyong mga salita ay nagiging kagalingan. At ang iyong presensya ay nagdadala ng kapayapaan. Ang taong nasaktan ka ay hindi nauunawaan, ngunit nararamdaman mo ito. Mayroong isang bagay na naiiba tungkol sa iyo. Ito ang kapangyarihan ng isang taong nasubok at inaprubahan ng apoy. Kapag nakumpleto na ang pagpapatawad, ang siklo ay magwawakas ng may kaluwalhatian. Ang babaeng dating nasaktan ay ginagamit na ngayon sa pagpapagaling ng iba.
Ang dating luha ay nagiging karunungan, ang kahihiyan ay nagiging patotoo. At naghahanda ang langit para sa huling yugto ng prosesong ito, banal na panunumbalik, ang sandali kung kailan ang lahat ng nasira ay muling itinayo ng may karangalan. Ang banal na pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng nawala. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng may layunin, kinang at kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi nag-aalinlangan. Siya ay nagre-renew. Kapag pumasok siya sa eksena, ang tila nawasak ay nagkakaroon ng bagong anyo at kahulugan. Ang napiling babae na nasaktan, napahiya at nakalimutan ay nagsisimulang mamuhay sa yugto kung saan ang lahat ay may katuturan. Kinukuha ng langit ang mga piraso ng iyong sakit at binabago ang mga ito sa isang pagpapakita ng biyaya. Ang umiiyak ay nagiging patotoo, kung ano ang kahihiyan ay nagiging autoridad. Ang pagpapanumbalik na ito ay dahan-dahang dumarating, ngunit patuloy itong dumarating. Una, pinagaling ng Diyos ang loob. Nililinis nito ang puso, binubura ang mga nakakalason na alaala at nagpapanumbalik ng kapayapaan. Na pagkatapos ay gumagawa siya sa labas. Bumukas ang mga pintuan, lumitaw ang tamang relasyon, muling isinilang ang mga pagkakataon. Ang inalis ay ibabalik ng doble, at sino man ang nag-alinlangan sa inyong pananampalataya ay obligadong kilalanin. Ang Allah ang nag-aalaga sa inyo sa lahat ng panahon. Iba ang naibalik na liwanag ng babae. Hindi ito hitsura, ito ay presensya. Ang pagtingin ay nagpapahiwatig ng seguridad, ang mga salita ay may kapangyarihan, at ang katahimikan ay nagdadala ng kapayapaan. Hindi na ito kailangang patunayan pa dahil ito na ngayon ang mismong patotoo ng banal na katapatan. Itinaas ito ng Diyos, nilinis ito, at muling inilagay ito. At ang pinakamaganda, hindi ito bumabalik sa parehong. Ito ay bumabalik ng mas matalino, mas magaan, mas buo. Ang banal na pagpapanumbalik ay isa ring pampublikong gawain ng karangalan. Ang parehong kapaligiran na nakakita sa iyo na bumagsak ay magiging lugar kung saan ibabangon ka ng Diyos. Kapag nangyari ito, walang puwang para sa pagmamataas, kundi pasasalamat lamang. Dahil mauunawaan mo na ang kamay ng Diyos at ito lamang ang sumuporta sa iyo nang bumagsak ang lahat. Itinaas ka niya nang hindi kinakailangang ipahiya ang sinuman sapagkat iyon ang tanda ng mga hinirang. Ngayon, ang siklo ay nagtatapos na, sugat, pagsubok, pagpapatawad at kaluwalhatian. Ang babaeng tumawid sa disyerto ay bumalik bilang propeta ng kanyang sariling patotoo. At sinuman ang nag-alinlangan sa iyong lakas ay makikita na ang iyong pananampalataya ang iyong pinakadakilang kalasag. Dahil ang langit ay gumagalaw para sa iyo at ang nagsimula sa sakit ay nagtatapos ng may layunin. Ngayon alam mo na, walang nangyari sa iyo na walang kabuluhan. Ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat gabi na hindi sinasagot ay naitala sa trono ng Diyos. Hindi kanya pinabayaan, inihanda kanya. Masakit ang proseso, ngunit hinubog nito sa iyo ang isang lakas na hindi mo natutunan sa mga libro, sa mga labanan lamang. Kayo ay naging buhay na patunay na ang langit ay gumagalaw kapag ang isang piniling babae ay nasugatan. Siguro ngayon, nararamdaman mo pa rin ang mga labi ng sakit, ngunit huwag mag-alala. Mayroong isang layunin na tinahi sa likod ng lahat ng ito. Isinulat ng Diyos ang iyong kwento na may mga kabanata ng pagtubos, at ang wakas ay karangalan. Ang sugat ay naging binhi, ang pag-iyak ay naging panggatong, at ang disyerto ay naging altar. Nabubuhay ka sa panahon ng banal na kapalit, ang panahon kung kailan ang kinuha ay ibabalik ng may kaluwalhatian. Ngayon, tanungin ang iyong sarili, ano ang itinuro sa akin ng sakit na ito tungkol sa pananampalataya?
Anong mga bahagi ng aking pagkatao ang sinusubukan ng Diyos na ibalik? Handa ba akong magpatawad, sumunod at magtiwala sa banal na plano nang hindi nauunawaan ng lahat? Ang mga katanungang ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng iyong bagong paglalakbay. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong espiritu, isulat sa mga komento, "Lumipat ang langit para sa akin." Sa gayon, tinatakan mo sa espiritual na mundo ang panunumbalik na sinimulan ng Diyos sa loob mo. At bago ka umalis, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa ibang babae na kailangang tandaan na hindi siya nag-iisa. Sapagkat kapag ang isang piniling babae ay nasugatan, ang buong langit ay gumagalaw.